At least hindi sila nagre-remit ng pera. Yes. So ngayon, Kachipan naman yan. Sobrang, at nakakaano to ha, kasi ibig sabihin, sobrang laki na nito. Biruin mo, sabi ni MVP, sabi ng TV5 dito, umabot na yung hindi nyo pagbibigay sa amin ng pera, galing sa mga advertisers ninyo, na dapat meron kaming share, umabot na to the extent na hindi na kami makapagbayad sa sarili naming employees. Katkungan malala to. So, ibig sabihin, binarikadahan ng ABS-CBN yung mga nakokolekta niya ng mga bayad sa advertisers at hindi niya binibigyan ng share si TV5. Sabi ni Kimzo, 1B daw ang utang. Okay no. So, ibig sabihin, magnanakaw. Yes. Manggagancho. Diba? Manggagancho, o. Dapat yung mga artist ng ABS-CBN, ano yung sinisigaw nyo? Mga magnanakaw, kulong na yan. Mga manggagancho, kulong na yan. So in short, sinasabi ng TV5, Bex, ABS-CBN putang ina, sinolo yung bayad ng mga advertisers. Ang laki-laki ng utang nila sa amin. Ilang beses na namin pinaalalahanan, pero dead man. Wala man lang intensyon, di man lang nagpakita ng intensyon na gusto nilang magbayad. Mga bakla. Alam mo, ang tanong, bakit hindi kayo nagbabayad? Di nag-release ng statement si ABS-CBN. Nag-release? Nag-release sila. So, ito yung statement. Ito yung sabi ni ABS-CBN. Nakakatiri naman yan. May pattern si ABS-CBN. Di ba, nireklamo rin ni PRRD ng bonggang-bongga to si ABS-CBN. Kasi, yung election campaign niya, yung campaign ad niya noong 2016, pinagbayad siya ni ABS-CBN. Pagkas hindi in-air yung commercial niya. Nagbayad siya milyon pagkatapos hindi na air. Pero hindi sinabi ng ABS-CBN kung bakit ito terminate. Kaya sumagot ang News 5, kaya kayo ma-terminate dahil manggagancho kayo. Pinaglalaban ng mga addict friends ko, Miss Joey, yung start ng bridge project last November 2023, kaya kay BBM daw yung project. Hirap paintindihin, mga ungas. Yung project, okay, magsa-start talaga siya, regardless. Kasi nga, grant siya, donation siya. Okay? So ngayon, nakakahiya naman dun sa nag-donate, kung kunwari, hindi magagawa yan. After all, ang construction na mag-handle dyan, China rin naman. So actually, ano yun? Negative points yun para sa Philippine government. Kung kunwari, totoo yung sinasabi nila na 2023 nag-start yung construction niyan. Ba't nun lang nag-start? Ang tagal nang settled nung grant. Diba? Ibig sabihin, yung counterpart, tayo dito sa Pilipinas, we weren't able to push the proper paper para masimulan yung project na yun. Hindi naman nun kailangan ng pondo eh. Ayun. Lahat ng pababatikos nila, iisa lang ang pinapatamaan para lang sa Duterte, pero pag sila binatikos, sasabihin fake news, gayatay. Ayun. Sa YouTube lang ba ang live nyo? Hindi, YouTube and Facebook tayo ngayong gabi. Ayan. Ayun lang. Teka, ang tawag dito, Sas, meron pang isang bardagulan na nangyari today. Ito, hindi naman to masyadong importante, pero masarap lang pumapcorn. Masarap lang pumapcorn. Kasi nag-aaway yung ABS-CBN at TV5. Nag-aaway yung ABS-CBN at TV5 at ang sabi nila ay nag-release ng statement si TV5. Sabi ni TV5, when ABS-CBN lost its franchise in 2020, TV5 gave them a home. When Itbulaga lost its home in 2023, we welcomed them into ours. We have always been a kapatid to anyone in need. TV5 recognizes the value of ABS-CBN's well-loved programs to our viewers. However, their failure to meet their financial commitments to us has made it very difficult for us to compensate our own employees, talents, and partners who help deliver these programs to your homes.
Our content agreement with ABS-CBN requires them to remit on a timely basis TV5's share of revenues they collect from advertisers. These amounts collected, our share being held by ABS-CBN for TV5 had reached such material value as to severely affect TV5's ability to settle its own obligation. Bex, ang Wait, dala. Oh, ang So, dala hindi sila nito. nag-remit ng pera? Yes. So ngayon, Kachipa may- naman yan. sobrang, at nakakaano to ha, kasi ibig sabihin, sobrang laki na nito. Biruin mo, sabi ni MVP, sabi ng TV5 dito, umabot na yung hindi nyo pagbibigay sa amin ng pera galing sa mga advertisers ninyo na dapat meron kaming share, umabot na to the extent na hindi na kami makapagbayad sa sarili naming employees. Katkungan malala to. So, ibig sabihin, binarikadahan ng ABS-CBN yung mga nakokolekta niya ng mga bayad sa advertisers at hindi niya binibigyan ng share si TV5. Diba? These amounts collected, our share being held by ABS-CBN for TV5, has reached such material value to severely affect TV5's ability to settle its own obligation. Bex, pag umabot ka na sa ganyang punto, ibig sabihin napakalaki na yan. Ibig sabihin umabot na sa operations level ng TV5 yung utang ninyo na halos hindi na sila makapag-function dahil sa hindi mo pagtupad sa iyong mga obligasyon. In other words, correct si ASMR, sinolo. Sinolo ng ABS-CBN. Ayan, okay? Despite our repeated appeals, ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. Ibig sabihin, dinedma. Dinedma ng ABS-CBN. Oy, magbayad na kayo. Asa? Deadma si ABS-CBN. Deadma si ABS-CBN. Sabi ni Kimzo, 1B daw ang utang. Okay no. So, ibig sabihin, magnanakaw. Yes. Manggagancho. Diba? Manggagancho, dapat yung mga artist ng ABS-CBN, ano yung sinisigaw nyo? Mga magnanakaw, kulong na yan. Mga manggagancho, kulong na yan. To be clear, we value the partnership with ABS-CBN, and as part of the same industry, we understand ABS-CBN financial difficulties. Bex, ang bait dito ng TV5 kasi dapat ito, kung talagang sobrang galit na ang ginawa lang ng TV5, sinever nila yung content agreement, 'di ba? Pero wala pang demandahang wala hindi pa umabot sa demandahan. 'Di ba? Ayan. To be clear, we value the partnership with ABS-CBN, and as part of the same industry, we understand ABS-CBN's financial difficulties. But TV5 is also faced with its own challenges. We need the funds owed to us to continue serving you, our viewers. Our leniency as well as forbearance must now yield to the realities of this business. To you, our viewers, rest assured that we are committed to serving you with the best programming no matter what ensues from all these issues. Nananatili kaming tapat sa inyo, mga kapatid, sabi ng TV5. So in short, sinasabi ng TV5, Bex, si ABS-CBN putang ina, sinolo yung bayad ng mga advertisers. Ang laki-laki ng utang nila sa amin. Ilang beses na namin pinaalalahanan, pero deadma. Wala man lang intensyon, di man lang nagpakita ng intensyon na gusto nilang magbayad. Mga bakla. Alam mo, ang tanong, bakit hindi kayo nagbabayad? Di nag-release ng statement si ABS-CBN. Nag-release? Nag-release sila. So, ito yung Ano statement. Ito yung sabi ni ABS-CBN. To our dear kapamilyas, we want you to hear this directly from us. ABS-CBN has received notice that our partnership with TV5 may end. While we are doing everything we can to resolve this within the short time we've been given, we want to be transparent with you about what's happening. Since losing our franchise in 2020 in the midst of the pandemic, we have faced challenges unlike any in our history. We've had to rebuild from the ground up, operating at a loss while staying true to our mission. These financial constraints are real, but they have never diminished our commitment to you. We know we have obligations to fulfill, and we're working as hard as we can to honor them. But whatever happens, our service to you will continue.
We will find ways to reach you, just as we found our way back to you after losing our franchise. In the service of the Filipino is our purpose, and we will strive to pursue this no matter the odds. Thank you for believing Thank you for believing in us. Bex, pinatunayan lang nila na tama si TV5. Deadma Kels sila. Deadma sila. Pinatunayan lang nila. So, totoo na mag-e-end, ganyan-ganyan. Meron talaga kaming financial hardship, ganyan-ganyan. Kasi ang hirap-hirap naman talaga na pinagdaanan namin eh. Kaso, syempre, sabi ni MVP, di ba? We understand, but we need cash. Di ba? We understand, but we need cash. Ayun. So, nakakaloka. May pattern si ABS-CBN, ano? Nakakatiri naman niya. May pattern si ABS-CBN. Di ba, nireklamo rin ni PRRD ng bonggang-bongga itong si ABS-CBN. Kasi, yung election campaign niya, yung campaign ad niya noong 2016, pinagbayad siya ni ABS-CBN. Pagkas hindi in-air yung commercial niya. Ilang milyon yon. Syempre, si PRRD, bilang hindi naman siya ganun kadami yung pera niya, masama loob niya kasi milyon yun eh. 'Di ba? Nagbayad siya milyon pagkatapos hindi na air. Ayun. Pagkatapos, kung hindi pa siya siningil ng bonggang-bongga, hindi rin naman magkaka-interest na isoli ni ABS-CBN yung pera kay PRRD. 'Di ba? I remember, parang nung na-realize ni ABS-CBN na putang ina, hindi natin mapapatalsik tong si PRRD, nag-offer siya na isoli. Nag-offer si ABS-CBN na isoli yung campaign. So parang nagmaasim na si PRRD, sabi niya, ay hindi, bigay nyo lang yan sa charity. Ganon. Ayan. So yun ang nakakaloka dito. Yun ang nakakalokang hanash. Ayan. Teka, may update. Kasi ano to yung sinusubaybayan to ni Pep PH eh. Teka lang ha. Sinusubaybayan to ni Pep PH, itong issue na to ni kapamilya at saka ni kapatid. Ayan. I-check ko lang yung ano. Okay. Ano pala, ang nauna palang naglabas ng statement si ABS-CBN. Si ABS-CBN pala yung unang naglabas ng statement na siya yung nagsabi sa lahat na, yung content agreement namin with TV5, mukhang mati-terminate, ganyan. We want to be transparent with you, ganyan. Tapos, sumagot si TV5. So, dapat pala nauna natin binasa yung sa ABS-CBN bago yung sa TV5. Pero hindi sinabi ng ABS-CBN kung bakit. Kung bakit ito terminate. Kaya sumagot ang News 5. Kaya kayo ma-terminate dahil manggagancho kayo. True. Ayun. So kaya nagsabi si TV5, despite our repeated appeals, ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. Baks, ang sakit nun, tangina. Anong nangyari sa mga kita ninyo, ABS-CBN? Nakakadiri? Oo. Si Catriona ba ay ABS-CBN talent? Parang. Hindi ba? Ayun. Kapatid versus kapamilya, parang Kim Chu lang. Binuho sa Bini. Ayan. Ma'am Joey, dahil napag-usapan naman ang ABS at TV5, natalakay nyo na ba ang kay Kim Chu versus Sisterette? Did she tell her ate bawal lumabas? Ay, in fairness, nakakaawa ko kay Kim Chu. Mahirap talaga magkaroon ng kapamilyang sugarol. Ubusin talaga niya lahat ng pinaghirapan mo. Diba? Tapos considering na, I'm pretty sure, ang laki na ng, kasi diba, pagka ABS-CBN stock, malakas magbayad ng at least yung ABS-CBN. Diba? Sugarol daw. Endorser pa si Kim Chu ng sugal. Endorser ba si Kim Chu ng sugal? Yes. Nag-promote yang si Kim Chu ng sugal, Casino Plus.
Pwede. Tuxedo ka. Yan ang sinasabi sa inyo ang karma digital na. Ay, ang ina. Kim Chu. Tama mo yan. Casino Plus. Ayan, Kim Chu for Bingo Plus. Ay, shit. Okay. Oo nga. Nag-promote pala siya ng Bingo Plus. Okay. Kasama niya si Paula Avellino. Teka, tingnan natin yung commercial ni Ay, pota. Ayan. Ito sa page to ni Kim Chu, ha? Ayan. Ito sa page to ni Turn up the fun with Bingo Plus. Play exciting games and win amazing prizes. Download the app and let the winning begin. Sharing with you our Bingo Plus behind the scenes. Ayan. Okay, sige. Ayan. So, magsishoot siya ng Bingo Plus commercial siguro. Ayan. Perya. Bingo Plus. Tangin na. OMG. Ang mean naman natin na pero tangina, mga paninindigan niyo sa buhay. Ayan, so inano nga niya. Ito, tingnan natin yung ito yung commercial ng Bingo Plus. Ito, 30 seconds. Kapag na ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may new player bonus pa. Pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Tapos ngayon, namumroblema siya sa kapatid niya. Teka ha. Kim Chu sister. Ayun. 'Di ba 'yun ang dahilan, 'di ba? Kaya niya dinemanda yung kapatid niya kasi na-mismanage daw yung kanyang Ayan, qualified theft yung final niya na case sa kapatid niya. Ayan, hanap tayo ng balita. Pagtatanggol ka naman siguro ni Vice Ganda Kim Chu. Siguro pagtatanggol ka naman ng ni Vice Ganda. Good luck. Kim Chu sister sugal. Ayan, ayon sa sa Mosang Authority na PEP.ph, dinimanda ni Kim Chu ang kanyang kapatid. Umabot na sa korte ang sigalot sa pagitan ni Kim Chu at ng kapatid niyang sila Cam Chu. Sinampahan ni Kim ng reklamong qualified theft sila Cam sa Quezon City Prosecutor's Office. Matagal nang usap-usapan ang matagal nang iniindang family problem ng kapamilya actress. Kung noon ay panakanaka ang pahiwatig ni Kim sa kanyang cryptic post sa Instagram, ngayon ay naglabas na siya ng opisyal na pahayag ukol sa issue nila Cam. Inamin ni Kim na may kinalaman sa pera ang issue nilang magkapatid na pag-alaman daw niyang may nawawalang substantial amount of money mula sa kanyang business assets.
Masakit daw para kay Kim ang pinagdaanan nila ngayon ni Lakam. Napilitan daw siyang idemanda ang kapatid hindi para protektahan ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang empleyadong umaasa sa negosyo niya. Hindi binanggit ni Kim kung alin ang mga negosyo niya nakitaan ng financial discrepancies. Noong June 16, 2025 ay magkasama pa si Kim at Lakam nang ipagdiwang nila ang Father's Day kasama ang amang si William Chu. Pero noong August 4, naiulat ang pag-unfollow ng magkapatid sa isa't isa. Ayan. So hindi pala ano. Okay. Hindi pala dinisclose. Chismis lang yata yung sugal. So nawalan ng pera si Kim Chu. Nawalan ng pera si Kim Chu. Pero yun kasi yung umuugong-ugong na kwento na kaya daw nakaka-dispalko ng pera tong sila Cam is because sugarol. Ganon. Sila Cam kasi grabe feud niyan at sugarol din. Laging magkakasino one time nung pandemic 2022. May pin pull out si Kim kang Lakam about sa business. Bigla lang din ambush si Kim 8 bullets sa van. Ayun. So, posible, no, yung issue ni Kim Chu noon, yung pinaulanan siya ng baril, posibleng sa kapatid lang rin niya galing. No? Yung target ng kapatid. Oo, baka, kasi di ba napa-issue yan before ni si Kim Chu? Tapos yung parang, ang daming nga nagko-question kasi parang, bakit ano? Parang wala nangyari. Kasi parang stage. Di ba parang stage yun yung parang naging dating nung eksena no ni Kim Chu na nung nabaril-baril siya. So, makes sense nga naman. Kasi syempre, kung kapatid mo, yung titira sa'yo, hindi ka naman talaga intention na patayin. Mukhang gusto lang takutin si Kim. Ganon. Ayun. Confirm na nagsusugal sila Cam kasi nakita mismo ng co-host ni Christopher Min sa isang casino. Okay. Hindi lang sinabi ni Pep PH, hindi na lang niya kinwe. Kasi hindi sinama ni Pep PH sa kwento Ayun. Hindi niya sinama doon. Ayan, hello Sir Leo Embarca, maraming salamat sa pagpapamember. Asawa nila Cam nagturo magsugal. Hindi ba yun din yung problem ni Kim Chu nung bata sila? Di ba sabi rin ni Kim Chu noon, nung nasa PBB pa siya, parang yun din yung naging problem ng parents niya, nalulung rin sa sugal. Tama ba? If I remember it correctly. Sabi ni Darkness, what I don't understand is, bakit ganun kalaki yung exposure ng loss because of kapatid? Kasalanan din niya kung inalaw niya as authorized decision maker yung kapatid niya sa assets niya. Lakam is popular sa Okada, by the way. Well, kapatid anong magagawa, di ba? Or baka si Lakam ang target sa ambush, baka may nautangan sa casino. Posible. Matagal ng blind item ni Christy si Lakam na laging nasa Soler. Siya ang niyan, siya ang target. Posible. Kasi Sila Cam yan, pag sa sugal, tatakutin ka muna. Ang tagal nung, backfire kay Kim Chu nung dati yung kwento na yan di ba? Yung pinagbabaril yung van niya. Nag-backfire malala kasi parang, exonadora lang to. Naku, gimmick lang to ng ABS-CBN dahil ng artista nila si Kim Chu, ganyan-ganyan. Backfire malala kay Kim. Nabaon sa utang yung mama niya. Galing yan sila sa Tacloban, then lumipat sa Cebu. May utang pa yung mama niya sa mga relatives ko. Sabi ni Henrik Vlogs. Sugal din ba yon Henrik? Dahil rin sa sugal? Baka after nung ambush, natakot sila Cam, kaya nagalaw niya na. Yun yung time na sa classroom may batas. Oo nga. So parang gumawa ng na-eksena para nag-backfire malala yun sa kanya. Di ba parang, papapansin lang si Kim Chu, ganun. Co-host ni Christopher Min, nag-a-assist sa mga mayayamang nagsusugal sa Okada. Lagi niya nakikita sila Cam doon. Akala niya dati si Kim Chu. Lot-lot na din mga business ni Kim na sila Cam ang nag-manage. I remember, di siya natakot
masyadong natakot nung in-interview na siya after nung ambush. Oo nga eh, kaya parang na-issue siya eh, di ba? Speculation, but possible. Malas, nananahimik si Kim. Ba't siya pa caught sa crossfire ng alleged kalokohan ng sis niya? Well, sugal. Late ako sa video. If yung Pogo, kung nagsimula before yon tulay. Sabi ni Open. Open naman, grabe ka naman. Ilang oras na bago nag-react si Open? Okay, at least ngayon naliwanagan ka na. I'm just thinking BBM cannot claim the bridge. Ayun. Ay, importante Open, naliwanagan ka na. Ayan. Anong sabi niya? Sabi niya, late ako sa video if yung Pogo kung nagsimula before yung tulay. I stand corrected. I'm just thinking BBM cannot claim the bridge. Well, BBM cannot claim the bridge. At hindi yun dependent sa Pogo. Alam mo, masasabi ko lang kay BBM, pahulas ka na, pre. Pababa na ng tama, no? Pahulas na. Pahulas na. Nakakaloka. Anyway, ano pala masasabi mo dun sa resignation ni Babe Singson sa ICI? Sabi niya, wala daw kasi weapon, kumbaga very weak, wala naman daw magagawa, ganyan. Isinalang daw sila sa gera na wala naman daw silang bala. Yun yung mga sinasabi niya. Hindi mo alam yan from the start? Ano yan? Papasok. Hindi ka man na nagtanong kung anong terms ng ICI. Anong responsibilities, anong power. Tapos after several months, saka mo sasabihin na, wala kasing power. Bakla, ano yung pumasok ka ng trabaho na hindi mo alam yung anong trabaho mo? In fact, pagkatatanggap ka ng trabaho, ang aalamin mo is ano yung functions mo, ano yung powers mo. Diba? Exactly. Yun ang masasabi ko doon. Nakakatawa. Kaya nga sa akin, lahat ng politiko na nagbibigay ng credence sa ICI, like for example, dapat i-livestream nyo yan, dapat ganito. Bakit naniniwala pa ba kayo na merong talagang resulta yung ICI? To be honest, this is my honest assessment dito sa resignation ni Babe Singson. Babe Singson is very yellow. DPWH secretary ni Pinoy yan eh. Yan si Roland Singson. Okay? Babe Singson is very yellow. Tinanggap niya yung ICI perhaps because of certain agreement. And along the way, perhaps the Kid Pro Co is not good enough for them. And in this situation, perhaps to Babe Singson. So kaya umalis na siya, kaya out na siya. Imposibleng hindi alam ni Babe Singson yung powers ng ICI. I think yung pagre-resign ni Babe Singson sa ICI is a fallout between the kantutan of the Yellows and the Marcoses. Umamin kayo. Ngayon, si Magalong, kaya yan nandyan, kasi hawak niya yung bayag ni Magalong, kaya hindi pa umaalis yan dyan. Umalis na bumalik ulit Baka napitpit yung bayag. Diba? Baka napitpit yung bayag. So parang yung mga, tas ngayon, bigla kayong magiging reasonable, all of a sudden. Bigla kayong magiging reasonable na, wala kasing power, kasi wala namang emirate, ganyan. Wow! It is not as if hindi yan present sa simulang-simula pa lang. Nung umuo kayo dyan, meron kayong ibang agreement, meron kayong mga side agreement dyan. And probably, ngayon, yung mga side agreement ninyo ay hindi na natutupad or merong hindi na nakaka-deliver ng commitment nila dyan sa side agreement nila. So ngayon, nagka-fallout kayo. And, if I'm going to look at it using a political lens, tapos na yung orgy ninyo, mukhang papatapos na ang orgy ng mga yellows and reds. Diba? Papatapos na ang orgy nyo. Ayun.
Tsaka 'di ba unconstitutional ang pagbuo ng ICI, sabi ni Julian Swirl. May meron siyang president kasi nung nag-create ng Truth Commission noon. Yun yung sabi ng Supreme Court eh. Yung Truth Commission na yan, ni-usurp niya yung power ng ombudsman. Ganon. So actually, yung ICI na yan, it's an excuse for all the people involved eh, para pahabain yung mga kaso-kaso. Exactly. Saka para para kunwari may ginagawa, nag-iimbestiga kami nag-iimbestiga kami. Correct. Pagkatapos, I it gives a lot of I really don't reasons. understand bakit kailangan i-invite, kakausapin, may ICI. Bakla. Wala kang evidence na? Mm-mm. Ang laki ng... That you can procure on your own, di ba? Oo. Bakit kailangan mo kausapin yung suspect? Baka pangarap nilang magkaroon ng talk show. Di ba kailangan? Gusto namin malaman. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa mga nakaganapang kinemelar? Di ba? So, ayun. So, anyway, bullshitan lang talaga yan. I think ICI, and di ba nung mga previous lives natin, tiningnan natin yung executive order that created ICI. And ako, I really feel that yung ICI na yan is just going to give a wing room para doon sa mga mai-involve dyan para magkaroon ng another layer of questioning and legal processes kapag ka nagkaroon na ng demandahan. Kasi iko-question mo pa yung constitutionality niyan, yan. Alam mo yon, yung mga ganon, iko-question mo pa yung mga yung legality ng pag-procure nila ng evidence through ICI because ICI is an unconstitutional body. Yung mga ganong etos, pampahaba lang yan ng pampahaba lang yan ng proseso eh. So ngayon, yung dapat makulong, hindi po siya makukulong agad kasi marami ka pang isa-sort out na legal question. So yung ICI na yan, pampakapal ng legal question para yung mga taong involved hindi agad makulong. Meaning nyo, yun yan, para yan dun. So ginagago lang talaga yung ICI na yan. Ayun. So ngayon, gano'ng katagal bago mag-decide yung Supreme Court kung unconstitutional yung ICI na yan? Pagka-constitutional question, magiging prejudicial question yan. Bago sila pumunta doon sa adjudication ng mga criminal cases nila. Simply put, they were built to buy time. Yes. Correct. Yun. Kaya yung mga politiko na nakikisaw-saw dyan sa ICI, alam nila yon. Yung nililegitimize nila yung creation ng ICI na, dapat ganito ang ginagawa ng ICI, dapat ganito. Oh, lol! Nililegitimize niya ICI. Kasi alam nyo, yung mga tao magiging involved dyan, that's going to be a tool for them para kumapal yung mga legal issues na kailangang i-sort out bago tayo makarating dun sa mga criminal cases nitong mga putang inang involved sa flood control project. Para yan dun. Huwag tayo magaguhan. Ayun. Hirap mag-explain ang admin about sa mga nangyayari. Pati yung mga kaalyado, nililihis ang bawat issue, tutok na tutok sa mga Duterte. Kung paano buburahin. So sad, halatang natatakot na. Actually, kawawa yung mga friends ng mga Dutertes ngayon eh. Because, yung mga Duterte, wala mang pera yung mga yan, they do not have the same machinery as the Marcoses, as the Yellows, the Pinks, ganyan. Kasi yan, deep yung packet ng mga yan eh. Kasi may mga financiers sila. The Yellows would have the Americans. Diba? Meron silang NED, meron silang CIA. May magbibigay ng pera sa kanila. May magbabagsak ng pera sa kanila. Yung mga Marcoses, of course, syempre may mga nakaw sila. Tapos ngayon, ano na nila yung mga frozen fruits and vegetables nila. Ganon. Ngayon, yung mga Duterte, marami silang mga friends na mayayaman din. Ganon. Na very supportive din sa kanila, sa politics nila. But the relationship is not like yung NED, Yellows, o di ka frozen fruits and vegetables, mga Marcoses. Hindi ganon. Because these people are, they would be very, very willing to support and give financial support sa mga political goals ng yung para manalo ang mga Duterte sa election, yung mga ganang etos ba. Ngayon, kawawa yung mga friends ng mga Dutertes kasi iniipit. 'Di ba? For example, yung kay OJC, perceived na strong supporter ng mga Duterte. 'Di ba? Perceived na strong supporter ang kay OJC Pastor Kibuloy. Perceived na
'di ba, na supportive siya sa mga Duterte at nagfa-fund din ng mga activities ng mga Duterte. Gano'n yung perception nila eh. So what did they do to KOJC and Pastor Kibuloy? So ngayon, they are trying to iniipit. Basta pagka na-perceive ka na malapit ka sa mga Duterte, kakawawain ka talaga. Remember, nakwentong barangay na natin to noon 2023 pa lang nakwentong barangay na natin to. Na isa sa mga unang ginawa ni Lisa Marcos is to create an intelligence group na kung saan i-identify, unang-una nilang ginawa is identify within the ranks of the MIUs sino ang mga Duterte. Pagkatapos, mga negosyanteng mga Duterte. Diba? Mga negosyanteng mga Duterte. Pag they perceive na, mga Duterte ka, meron kang letter of authority, di ba? Iipitin ka sa taxes. So you cannot be a proud Duterte supporter. Kung meron kang negosyo, huwag kang maging proud Duterte supporter. Kasi iipitin ka. Ganon. Ayun. Thoughts ninyo sa statement ni Remulla na may upcoming warrant of arrest daw sa certain senators and sino kaya mga senators na yun? Di malamang yung gusto nilang kasuhan. Pinangalanan nila yun, di ba, sa ICI report? Yung nire-recommend nila for investigation sa ombudsman. Baka si Joel Villanueva at si Chis Escudero or si Jinggoy. Alin sa tatlong yun? Ayun. Tapos si Bato, meron raw warrant of arrest sa ICC. Nakaka-frustrate lang na may ganyang effort ang Palas at to antagonize dissenting opinion, pero ayaw naman magbigay ng serbisyo sa taong bayan. Miss Joey, Miss Sass, how do you feel about MIUs? Disappointed. Ayun. Our fight is very, very limited sa totoo lang. Kaya nga sa totoo lang, ang last resort natin ngayon is the Supreme Court. It's not gonna save us. Hindi natin alam kung ano magiging desisyon ng Supreme Court dito at kung magdesisyon ng Supreme Court on our favor, on PRRD's favor, hindi rin natin alam kung ano yung kapupuntahan nun, kung susundin siya ng executive or whatsoever. But at least we would have a moral victory and we would have the foundation to move forward kung ano yung tamang gawin. Pero ngayon, sa totoo lang, ang laban natin nasa Supreme Court Handun talaga. Wala tayong aasahan sa men in uniform. Pagkatapos, ang hirap naman i-organize ng mga Duterte supporters para mag-rally. Diba? Wala naman tayong funders. So right now, our space is very, very small. And it's really to plead with the Supreme Court to do the right thing. Kaya yung mga hindi pa nagjo-join dyan ng signature campaign, mag-join na kayo. Are we close to becoming a failed state na po ba? Yes. Yes. Kapag natalo tayo sa Supreme Court, failed state na tayo. Ayun. Kailan kaya ulit video ni Saldi? Baka mag-New Year para pasabog, sabi ni Vudge Marquez. Alam mo sana, Mr. Saldi ko, itodo-todo nyo na yan. Kung naghatid kayo ng maleta sa mga generals, i-expose nyo na. Ayun. Ate Joey, please discuss yung Bank Kineso na sinabi ni Kalbong Katsuktsaka ni Risa. Anong Bank Kineso? Yung bank account. Hindi, nag-elaborate ba sila dito? Pero alam nyo, kaya nakikinig ako dito sa mga natin sa mga kalaban natin Kaya nakikinig ako dito sa mga hanash nitong mga, nila Conti, nila Llamas, yung mga ganyan. Kaya nakikinig ako dyan sa mga yan kasi nagbibigay sila ng clue kung ano yung gagawin nila kung ano yung mga eksena nila sa mga Duterte moving forward. So ngayon, nag-publish itong si Philippine Star. Sabi ni Philippine Star, ang hanash ni Llamas is, tingin ko baka patuloy pa iyang pag-deteriorate lalo na in the next few weeks ay baka lumabas na yung bank accounts ni Sara Duterte. At kung lalabas yan, I'm sure very negative ang impact niyan sa mga Duterte.
Eh, di ba ganyan rin naman yung sinabi nila doon sa video kay Pulong? Yung pinalabas nila yung video ni Pulong na nanununtok ng bugaw. Di ba? Ayun. So ngayon, mukhang ang balak nila moving forward is to release bank accounts of Inday Sara. Di ba ganyan rin ang ginawa nila kay PRRD noon? So malamang ang onboard dito si Trillanes. Ang kasama nila dito ay si Trillanes. So ngayon, what we can really do is to just wait, ano? Eh, nagbigay na ng klutong mga walang yang mukhang yun ang next step nila. 'Di ba? So maglalabas sila ng bank account and I can only surmise na malamang ang gagawin nila dyan yung parang Justice Corona style eh. Di ba ang ginawa nila kay Justice Corona? Nilabas nila yung mga bank account, di ba yun yung umiiyak-iyak pa si Heidi Mendoza, ganyan-ganyan. Parang, ang dami-daming pera, ganyan-ganyan. Na parang, bakla hindi yun pera at one time. Ang ginawa ni Heidi Mendoza, yung mga transaksyon na pumasok at lumabas doon sa AMLC report ng mga bank accounts ni Justice Corona, accumulated transaction. In-add niya. Pagkatapos pag-add niya, laking-laki siya. Laking-laki siya doon sa pera. Oh, grabe, obscene amount. Ganun. Yung mga ganong etos. Bakla, kahit sa bank account ko, pagka in-add mo lahat ng mga galaw ng mga pera doon sa bank account ko, at the end of the day, malalakihan ka din. Diba? I'm pretty sure ako rin nervous din ako doon sa laki. But that is money that I did not get hold of at a single moment. Siyempre, kung kunwari sa isang buwan, ang labas-pasok na transaction kunwari sa isang linggo, ang labas-pasok na transaction sa bank account mo is 200,000. 'Di ba? May credit na 200,000, may debit na 200,000. So, ngayon ang ending balance mo sa isang buwan is let's say 100,000. Kasi i-add mo yung mga 200,000 na credit. O so 4 times a week yun. So, 800,000 yun. Pero ang ending balance mo lang, 100,000 kasi malaki rin naman yung lumabas dun sa bank account mo. Hindi mo naman nahawakan yung 800,000 at a single time, at a single point. 'Di ba? Pero ganun yung ginawa nila kay Justice Corona. Inad nila yung accumulated na transaction so that you're going to end up with an obscene amount of money. Pagkatapos, yung obscene amount of money na yon, gagawa na nila ng storya. So, take note of this narrative. Ginawa na nila yan kay Justice Corona. So, ngayon, pag-usaping bank account, malamang ganyan yung... And this is above and beyond doon sa pag-bypass nila sa bank secrecy law. Kasi ba't niya i-expose bank account ni Inday? Ayun. They are doing desperate act done by Trililing. They will bend the law, Privacy Act, para lang gumawa ng kwento at naratibo. Yeah. They're going to do everything. Ako, ang fearless forecast ko talaga is they're going to do everything within their power. They will double up on Inday in 2026. Bakit? Bakit nila i-double down nila si Inday ng bonggang-bongga for 2026? Bakit? Okay? Napag-insert na sila ng pera. Okay na yung more or less yung on time naman yung 2026 budget. So naipasok na nila yung mga dapat nilang ipasok dyan. Okay? Yung mga dapat nilang itago na nila dyan sa 2026 national budget. And it is just simply very, very difficult to fight this insertion. Ilan lang ba yung kaalyado natin sa Senado at saka sa Kongreso? Na kanino ba yung huling salita pagka mag-i-insert ka? So we just simply do not have enough pushback para sa 2026 budget. Si Lian Luisa, sinabi na rin niya yan na-insert na yung mga dapat ma-insert. So sa 2026, they are going to double down on Inday and they have money for it. Meron silang pera dyan. Yung 2026 budget, plakado na yan. So they're going to do everything, yung impeachment ni Inday ng 2026, gagawin nila ang lahat para matuloy yan. Gagawin nila ang lahat ng iskandalo, whether it is reasonable or unreasonable, ilalabas na. If they have to do a Corona 2.0 on Inday, they will do it. If they have to make an issue na merong kabit si Inday na basketball player, they are going to do it. So sa 2026, expect that it's going to be very, very dirty. After the passing of the 2027 budget,
doon pa lang maglalaylo yung mga yan. After mapasa ang 2027 budget, which is in November 2026, doon pa lang maglalaylo yung mga yan. Pero gagawin nila ang lahat. Kasi, by 2027, mag-shift na, after passing the 2027 budget in November 2026, shifting na ng alliances yan. So ngayon, lahat ng mga local politician, didikit na yan sa kung sino ang winnable. If Inday is still a viable candidate at that point, which I think she will be, kung hindi pa nila napapa-impeach si Inday, by November 2026, Inday is already our president sa 2028. So 2026 is going to decide whether or not Inday Sara is going to be our 2028 president. Ganon. Yeah, so pagdating ng January, puksaan malalayan. So you should have all your energy by 2026. Yung mga pagod dyan, magpahinga kayo. Kasi gera tayo ng 2026. Super gera tayo ng 2026. Ayun. Now more than ever, between today and 2028, kailangan talaga maprotektahan si VP. Hopefully makapag-establish tayo ng safeguards para sa kanya. Ayun. So all Inday has to do ng last quarter ng 2026 is to stay alive and to stay away from conviction sa impeachment. Ganon. Ayun. Naaawa ko sa aming Inday Sara, umuwi ka na lang dito sa Davao, Day. Pabayaan nyo na yung mga kawatan na yan. Kaya naman natin here. Sabi ni Bloody Harmore. Ayan. Prepare your dump accounts like pang-election na ng baban si Meta. Correct. Totoo. All hands on deck sa 2026, yes. 1 year na lang 2026, kaya natin to. Lahat ilaban natin siya para makadating ng 2027. Correct. Sorry guys, but I think Inday should not run for president. Naawa kami sa kanya. Kaso nga lang din naman ganyan mag-isip si Inday eh. I understand your awa, buja mo. Pero hindi ganyan mag-isip si Inday. Matapang siya. Ayun. Ready na yung mga daming accounts ko. Kahit ngayon, ang dami ko ng kaaway. Sabi ni Harry Roque, hindi na bababa si Bangag. Hindi naman talaga bababayan on his own. Ayun. That's not for us to say. Ang kailangan ni Inday, suporta, hindi awa. Thank you very much. Correct. 2026 is bloodbath. Yes, yes. So that is why you have to prepare yourselves. Grabe ang magiging labanan sa 2026. And the target are not only Inday, but everyone who is supporting Inday. So yung mga kaibigan nila Inday, yung mga kaibigan nilang yung mga tumutulong sa kanilang mga negosyante, yung mga tumutulong sa kanilang mga individuals na maimpluwensya, ganyan, titirahin yan lahat. I'm sure. Ayun, this admin is planting time bombs that any future president will be forced to clean up. Ganun talaga, kasama talaga yung sa job description, Buja mo. Kasi that's part of the job description. Yun talaga ang labanan dyan. Nothing short of divine intervention ang makapag-resign kay BBM. Protektado na ni Satanas yan kasi heir apparent na yan para sa trono ng impyerno. Pamabagsakin nila si VP tapos ang pinakakawawa, mga ordinaryong taong bayan na nagdudusa sa mga kalamidad tulad ng baha. God save the Philippines. Ayun, tama to si Liana. Tumakbo man siya o hindi, target lock na dilaw at pula sa mga Duterte. So laban day. Correct. You think if si Inday hindi tumakbo, hindi natatargetin si Inday at ang mga Duterte? Diba? Wala na, we're way past giving up. Sa totoo lang. Pag ako na rin hindi tumakbo si Inday, tingin ninyo titigilan nila mga Duterte sa Davao City? Ayun.
Sabi ni Pink Vader, mag-sign kami bukas at tayo kami naman dito sa Bacolod. Hopefully, di pa lumakas ang ulan. Ayan, okay. O, sa Pampanga, meron na, nag-post ako, Angeles City, sa may Pampanga, sa may, ano nga yun? Ano nga lugar yun? Balibago. Tama ba, Balibago? Ayan, Astro Park, Balibago. December 7, 9 a.m. to 11, 2 p.m. to 5 p.m. Ayan, okay. Alam niyo ang maganda, if pupunta kayo doon, kunwari pupunta kayo doon sa Balibago, si Lemonette, yung nag-initiate nito sa Angeles City, kung kunwari, di pupunta kayo, pipirma kayo, no? Para mas maraming pirma, pwedeng sa bahay ninyo, bago kayo pumunta doon sa Astro Park, mapirmahan nyo na yung mga kaibigan ninyo, mapirmahan nyo na yung mga kamag-anak ninyo, ganyan-ganyan. Tapos pagdating doon sa Astro Park, ibigay nyo na kay Lemonette. Para pagka GNT ni Lemonette, yung mga signatures, isang signature, isa na lang. Pagkatapos si Lemonette na lang yung pipirma sa checklist form. Ganon. Para mas marami tayong makuha. Ganyan. Na pirma. Guys, kung meron sa Cavite, sali po ako, sabi ni Strictly Under Duress. Ayan. Or pwede ka nang mag-download. Mag-download ka na, tapos magpirma ka na. Ayan. Kasi kung mahihain yata to si Strictly Under Duress eh. Ayan. Anyway, siya alas 4 na, tayo'y matulog na, at magkita-kita tayo next time. Maraming salamat sa 1,588, nagising pa ng alas 4 ng madaling araw. At shout out sa lahat ng magti-team replay mamaya. Sas, magano ka na, last words ka na. Abangan ang mga susunod na kabanata. Pasalamat ka dun sa mga nag-abuloy. Ay, may mga nag-abuloy ba? Oo, ako. Oy, nag-abuloy ka pa? Oo, no? Maraming salamat sa mga nag-abuloy. Thank you so much. At Correct. At thank you at ako inyong binisita. Sa kabilang Ako buhay. inyong piniyagang magkatawang lupa for the moment. True, ayan. Thank you. Maraming salamat. And okay, bye-bye. Ayan, and thank you very much din kay Leng Espanola. Thank you very much po sa pa-super sticker. Kay Kai_007. Ay, lumabo na ako. Ayan. Kay Kai_007, 0077. Pang-KitKat ulit, Char, it's my favorite. Darkness, God bless Miss Joey, continue your passion and advocacy. Mabuhay mga Dutertista. Mas madaming paninira sa darating like bank accounts ko no versus VP Inday. Kay Sir Joaquin 28, kay Sir at Joaquin 20 Joaquin 28. Maraming salamat po sa inyong super sticker at kay Sir Leo M. Barca na nagpa-member for 5 months kaming magjowa. Ayan. Maraming salamat. See you next time. Miss Joey, ang mga signatures ba na naipon, ihahatid niyo personal sa SC? Kasi baka pag sa mail, baka itapon lang sa mga contact ni Lisanas dyan. Ihahatid po namin personally. So, pag hinatid namin yan sa Supreme Court, eksena tayo. Truck ang gagamitin natin panghatid doon. Ayan. So, hindi pa kami nagbibilang ng signature ngayon. December 15, i-announce namin yung number ng signatures na nakalap. So, inaanyayahan namin lahat na mag-join. Inaanyayahan namin ang lahat na as early, before December 15, ipadala nyo na. Tapos iba-GNT nyo yung mga signatures. Okay? And do not forget to post. Okay? Do not forget to post. Ngayon, kung nahihiya kayo mag-post sa mga social media accounts niyo, okay lang, isend nyo sa akin, ako magpo-post. Ayan. Okay? So, ang bahala dyan, ipopost natin. The reason why we want it to be posted in social media is because we want to see the entire world that whatever PRRD did, okay, it is supported by the people. And that we want our judiciary, our justice system, to act accordingly and protect the rights of PRRD. Because this is not just about PRRD. Okay? Hindi na naman si PRRD pinag-uusapan natin dito sa habeas corpus niya eh. Okay? This is about the rights of each and every Filipinos. If they can do something like that to a former president, they can do it to ordinary Filipino like us. So, panahon na po na napakaliit lang ng space natin. Let's be aggressive in doing this. Please, at nananawagan rin ako sa ibang mga content creator dyan, please join the call. Please. And we really need to impose ourselves. And I thank Senator Robin Padilla, Attorney Delgra, Colonel Grijaldo, yung iba pa nating mga personality
na Duterte supporters yan who are very, very supportive for this one. Ayan. At yung mga local politician, local elected officials who are also very, very supportive on this one. Diba? Let's make sure that we would be able to do our part and say na, tay, kami naman. Okay? Thank you very much. Good night, good night.